Magandang umaga, Olongapo. Magandang umaga, ka-OK. Ayan, magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Samahan niyo po kami ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang ating mga balita sa pamamagitan niya ng ating programang Pinalakas Online. Ayan, hatid sa inyo na Subic Broadcasting Corporation na naglalayong ihatid ang mga mahalagang kaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City Police Office sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang inyong Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynold D. Parentela, ang inyong Community Affairs and Development PNCO ng Olongapo City Police Office. Ito at ang Balitang Pulis Gapo. Siyempre dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ay, thanks God. It's Friday na naman at isang maulan. It's Thursday. Thursday. Sorry, sabi ko excited yata akong pumasok na naman ng trabaho. Oh, yes. Anyway, sabi nga natin ngayong maulang umaga, May 29, 2025. Kaway-kaway po lahat ng mga Pilipinong nakikinig, no? Dahil simula kahapon, May 28, ay ang paggunita po ng ating National Flag Day. Yes, partner, no? Siyempre buong puwersa ng Olongapo City Police Office po nakiisa mga ka-OK para sa ating pag-iisang watawat. Ayan. At lahing Pinoy, siyempre, lahing mandirigma. Be proud mga ka-OK dahil isang dugong Pilipino ang tumataglay sa ating katawan. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol po sa mga programs and activities na isinagawa po ng inyong kapulisan dito sa ating lungsod ng Olongapo. Mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim po yan ng pamumuno po ng ating City Director Police Colonel Charlie Donato Umayam. At sa pagsasakatuparan din ito ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo, hangad ng bawat membro ng pambansang pulisya sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka! At ang lahat ng yan ay patuloy nating ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating mga gandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang ating Police Regional Office 3 sa pamumuno po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula May 19 to 25 taong kasalukuyan. Sa kabuuan, meron po tayong 12 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office po ay nakapagtala ng 8 drug personality ang naaresto mula sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operations, kung saan nakakumpiska po tayo ng 21.043 grams of shabu at 1 gramo ng marijuana na may kabuuang standard drug price na 143,992 pesos. Ayan, at kaugnay nito, 2 street level naman na individual o SLI ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 5 sa kanilang ikinasang bypass operation sa may Clark Street sa may Santa Rita, Olongapo City noong May 22 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Vina at alias Dams or Dooms, mga residente dito sa lungsod ng Olongapo at kilala rin sa pagtutulak at pagbebenta ng iligal na droga sa lungsod. Nakumpiska sa suspect ang 5 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na may eksaktong timbang na 10.79 grams at may standard drug price value na 73,372 pesos. Kasama din sa na-recover ang 500 peso bill na nagsilbing marked money. Ang kasalukuyang nasa pangangalaga ng Police Station 5 ang inarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon naman kay Police Colonel Umayam, patuloy na pinapaigting
ng Olongapo City Police Office ang kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantala mga ka-OK, para naman sa ating accomplishment on wanted person, 4 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Kaugnay nito mga ka-OK, ang tauhan po ng Olongapo City Police Office, Police Station 5 at CIDG Olongapo ay nagsagawa ng manhunt operation sa May Purok 6, Barangay San Pablo Castillejos, Zambales, kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang most wanted person na may alias din sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng 3rd Judicial Region, Regional Trial Court Branch 73 lungsod ng Olongapo dahil sa kasong statutory rape na walang nirirekomendang piyansa. Bilang pakikibahagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, 2 dating rebelde mula sa makakaliwang grupo ang voluntaryong sumuko sa inyong kapulisan upang wakasan ang pagsuporta sa komunistang kinabibilangan nito noong May 20 taong kasalukuyan. Patuloy ang misyon ng PNP na itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng mga inisyatibong pamamaraan na gampanan ng kapulisan upang himukin at talikuran ng 2 dating miyembro ng militanteng grupo na anak pawis ang kanilang suporta sa samahan. Ang Olongapo City Mobile Force Company sa pangangasiwa ni Police Major Joven Jan Camarao, ang kanilang acting force commander, kasama ang Olongapo City Intelligence Unit, Police Station 6, Zambales Provincial Intelligence Team at Intelligence Unit ng Police Regional Office 3 ay naging matagumpay ang pagtutulungan upang ang nasabing individual ay parehas na sumailalim sa debriefing at binigyan ng paunang tulong pinansyal at grocery packs. Pinuri naman ni Police Colonel Umayam ang mga nasabing individual sa kanyang tanggapan sa kanilang tapang na ituloy ang mas konstruktibo at naaayon sa batas na pamamaraan ng pag-ambag sa samahan. Pinuri rin ni Police Colonel Umayam ang Olongapo City Mobile Force Company dahil sa kanilang walang patid na pagsisikap na hikayatin ang lahat ng makakaliwang grupo na sumuko at magbalik loob sa panig ng pamahalaan. Yan po ang unang salvo ng ating mga balita mga ka-OK. Muli pong magbabalik ang inyong balitang Pulis Gabon. Manatili pong nakatutok sa atin dito sa DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balita Pulis Gabon. Ayan mga ka-OK, muli pong nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo. Para naman sa ating ibang balita pa, isang estudyanteng babae na may edad 23 years old ang tinulungan ng Police Station 3 dahil sa di umano'y ginahasa siya ng isang 19-year-old na estudyante rin. Batay po sa report, nangyari ang maligim na sinapit ng biktima matapos mag-inuman dahil sa kanilang graduation celebration noong May 21 taong kasalukuyan. Nang malasing ang biktima, dinala umano ng sospek sa kanyang apartment gamit ang kanyang motorsiklo. Dahil sa pagkalango sa alak na gawa ng sospek gahasain ng isang biktima, nagdulot ito ng matinding trauma, pagkabalisa at emotional problems ng biktima na nagtulak sa kanya upang ibunyag ang krimen at nagsumbong sa kinaukulan. Sensitibo po ang ganitong paksa, kaya naman masusing kinalap ng Women and Children Protection Desk Officer ng Police Station 3 ang dokumento at sinuri upang ganap na ma-file ang kaso sa sospek. Tiniyak naman po ng Police Station 3 na confidential ang identity ng ating biktima, kasalukuyang nasa pangangalaga ng nasabing istasyon ng sospek at nahaharap sa kasong panggagahasa o rape. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay, gayon din po ang pamahalaang lungsod ng Olongapo. At para naman sa ating information operations, ang Olongapo City Police Office po at ang buong puwersa ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay nakikiisa sa ipinagdiwang nating National Flag Day. Ating igalang, iwagayway, ipagmalaki ang pambansang watawat
mula May 28 hanggang June 12, 2025. Ipakita ang ating pakikisa at pagmamahal sa bayan. Muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala ang OCPO na ang pagkalat ng mga peking balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. Para naman sa ating community engagement, dahil malapit na naman or nalalapit na naman po ang pasukan at pagbubukas ng paaralan nitong June, hangad ng ating kapulisan ang kaligtasan ng ating mga anak bilang bahagi po ang inyo pong Police Community Relations Program for Oplan Balik Eskwela School Year 2025 to 2026. Patuloy po na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kaalaman ng publiko ukol sa iba't ibang uri ng criminal modus operandi sa pamamagitan ng ating Oplan Bandilyo social media platform tulad gaya ng ating programa upang maipaabot sa ating mga kababayan. Maliban po dyan mga ka-OK, personal ding namamahagi ang ating mga personnel ng Olongapo City Police Office ng bawat istasyon ng mga flyers at IEC material sa ating po mga kalsada, palengke, paaralan, simbahan, mall at iba pang pampublikong lugar. Ang aktibidad na ito po mga ka-OK ay malaki po ang naitutulong para makapagbigay po tayo ng kaalaman sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa mga mag-aaral, magulang, mga guro upang matukoy at makaiwas sa mga posibleng banta ng kanilang kaligtasan. Isang malinaw na patunay ng matibay na paninindigan ng ating kapulisan sa pagpigil ng krimen at pagtugon sa kaligtasan ng ating publiko. At yan ang ating accomplishment on community engagement and intensified information operations. At ang lahat po ng aktibidad na ito ay bahagi ng ating adhikain na isulong ang programa ng ating Philippine National Police sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat po namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Ayan, at syempre sa pagpapatuloy naman po ng ating programa, dumako po tayo ngayon sa pamimigay ng safety tips para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Ayan mga ka-OK, partner, nabanggit natin kanina yung kaso ng rape na patungkol sa isang estudyante at pagkakahuli ng isang most wanted person na may kasong statutory rape. Ayan, mariin pong kinukundina ng aming tanggapan ang ganitong klase ng insidente o krimen. Kailanman ang ganitong klase ng pangyayari ay di palalampasin ng ating mga kinauukulan ng ating tanggapan. Kaya naman narito po ang ating mga safety tips para po makaiwas. Ayan mga ka-OK, patuloy po namin, palagi po nating pinapaalalahanan ng ating mga lalong-lalo na yung ating mga kabataan, umiwas po tayo makipag-inuman sa mga grupo. Lalo na po ang isang babae, hanggat maaari po, iwasan po natin makipag-inuman sa grupo ng lalaki. Lalong-lalo na po kung hindi naman po talaga natin sila ganoon kakilala. Kung hindi po natin ramdam na safe tayo sa mga kagrupo ninyo, kahit ilan lang po yan. Ini-encourage nga natin yung ating mga kabataan, yung mga grupo-grupo ba na, 'di ba, yung mga social acquaintances na may kasamang may alak na, sabi nga natin, pag may alak, may balak. Yes. So, hanggat maaari po mga kabataan, iwasan po natin, wag po nating i-compromise yung safety natin sa mga panandaliang kasiyahan. As much as possible, siguraduhin po muna natin
na talagang safe tayo dun sa mga kasama natin bago tayo, hindi naman namin kayo pinagbabawalan sa inyong mga social activities. Ang sinasabi po natin, lagyan po natin ng pamantayan yung ating mga social activities na hindi po natin i-compromise yung ating kaligtasan. At ganun din po, no, syempre marami po tayong mga yung ating mga social media, marami po tayo nagiging bagong kaibigan. Siguraduhin po natin as much as possible, iwasan po nating magbigay ng detailed information tungkol sa ating pagkatao, tungkol sa ating sarili. Lalong-lalo na po yung address ng bahay natin, sino yung mga kasama natin sa bahay, anong oras umaalis yung mga kasama natin sa bahay. Huwag po tayong magbigay ng mga impormasyon na po pwede po nilang magamit. Yes, po pwede nilang magamit against us. 'Di ba? Kumbaga, siguraduhin po nating naka 1 or 2 steps ahead tayo bago tayo gawa ng hindi maganda. So siguraduhin po natin yung mga bago nating kaibigan nakikilala online, may common friends na tayong pinagkakatiwalaan bago tayo makipagkita, bago tayo magtiwala. Ayan, at dahil din naman pinag-uusapan sa panahon ngayon ang social media, no? Dahil nga malimit karamihan nakikita ng ating mga kabataan ngayon ang mga photos, iba't ibang mga uri ng larawan sa social media. Iwasan din po natin na dahil nga kakilala natin lamang sila dahil sa through online, iwasan din na magpadala sa kanila ng mga photos or nude photos na posibleng gamitin. Dahil nga kayang i-edit ang mga litrato gamit ng online at dito pwedeng magsimula, no, ang hindi magandang pagtingin doon sa litrato na meron kayo. At dahil naman din pong nais na may parating sa mga kalalakihan, hindi po dahilan ang kasuotan ng isang babae para sila po ay mabiktima ng at bastusin, no, ng kahit sino mang tao sa ating lipunan. Ayan, syempre gusto rin nating i-remind yung ating mga kabataan, nabanggit natin yung kanilang mga social drinking activities, yes. Gusto nating ipaalala na meron tayong drug na colorless, yes, odorless, tasteless. So, ibig sabihin, pag yan po ipinor o nilagay sa inyong mga inumin, pag hindi po natin binabantayan yung ating inumin, po pwede po tayong magpasa at pwede po tayong gawa ng di maganda. So, make sure po na binabantayan natin yung mga iniinom natin. Hindi po natin kailangang tumanggap ng mga inumin na libre tapos nakabukas na. So maging aware po tayo doon. Kaya napaka-importante po ng body mo talaga para nang sa ganun, meron pong titingin sa security natin, sa security ng bawat isa. Ayan, napakagandang usapin, At syempre, hindi pa po nagtatapos dyan ang ating usapan. Magbabalik po ang inyong Balitang Pulisga po. Tumutok po sa DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko. Balitang Pulisga po. Ayan muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulisga po sa pagpapatuloy po ng ating mga safety tips against rape. Ayan, nabanggit natin kanina yung mga pagsama, pag-join or sa mga group chat, sa mga social media. Siyempre gusto din nating ipaalala na iwasan natin as much as possible, iwasan natin maglakad doon sa madidilim na lugar. At kung hindi naman maiiwasan, siguraduhin masusundo ka, makikita ka o masasamahan ka ng iyong pinagkakatiwalaang member ng family, kaibigan, Ayan, at syempre kung meron man na nangyaring hindi maganda sa inyo, of course, dapat kayo ay daliang magsumbong sa inyong mga magulang, kaibigan, opisyal ng barangay o kapulisan para agad na itong maaksyonan. Yes, at syempre napakaganda rin na saludo din tayo dun sa mga magulang na sinisigurado nilang matuto ng mga self-defense yung kanilang mga anak. Kasi maganda at malaking tulong po kung meron tayong kaalaman pagdating sa self-defense. At kung wala naman, pwede po tayong sumigaw. Yes, ask for help. Yes, meron tayong mga nai-interview mga biktima na talagang napo-froze sila. Ibig sabihin talagang nasa-shock na hindi nakakakilos. But as much as possible, gusto nating ipaalala sa mga kabataan na always presence of mind. Dalhin po natin wag po nating iwan yung common sense kapag tayo po ay lalabas ng bahay, So, ibig sabihin presence of mind. Ibig sabihin kapag alam mo na
nararamdaman mo, kinukutuban ka na may pwedeng gawing hindi maganda sa'yo, trust your instinct. Might as well, wag ka nang sumama sa taong yan. Might as well, wag ka nang dumiretso sa kung saan ka man niya niyayaya, no? At katulad nga na nabanggit mo ka partner, no, wag matakot magsumbong. Kaya naman pinapaalala natin sa mga magulang, no, as early as yung mga younger years, younger age ng ating mga anak, wag po sana ninyong gawing panakot ang inyong mga kapulisan sa inyong mga anak. Dahil in case of emergency, gusto po nating malaya at may safe ang pakiramdam nilang lumapit sa inyong mga kapulisan para po maisumbong kaagad kung ano man po yung mga hindi magandang ginagawa sa ating mga kabataan. At dahil naman na pag-uusapan natin, no, ang paglapit sa kapulisan at pagsumbong, ay nais na po namin ibigay ang ating mga hotline numbers para naman po mabilis pong maaksyonan ang inyong mga itutugong problema, no? Or nais na manghingi ng tulong sa kapulisan. Kaya naman po, narito po ang aming mga hotline numbers. Para naman po sa Olongapo City Cyber Response Team, narito po ang kanilang numero, 0908-590-5564. At para naman po sa kabuuan ng Olongapo City Police Office, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5546. Para naman po sa Mobile Force Company, 0920-415-4070. Para naman po sa nakakasakop sa Barangay Calaklan, West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, ang Police Station 1. Narito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5547. Para naman po sa Police Station 2 na nakakasakop sa Barangay Nu Banicain, Nu Kababae, Nu Ilalim at West Tapinak, ang kanilang hotline number ay 0998-598-5549. At para naman po sa Police Station 3 na sumasakop sa Barangay Nu Asinan, Pag-asa, New Kalalake and East Tapinak, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5561. At ang Police Station 4 naman po na sumasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. At ang Police Station 5 na sumasakop sa Barangay Santa Rita, Mabayuhan at Gordon Heights, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At ang ating pong Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Barreto, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. Ayan. At syempre po, para po sa ating mga social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. Ayan, paki-follow na din po at paki-like ang ating mga FB account ng Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang ating mga activities and accomplishment. Ganon din po, paki-follow din po yung ating DWOKFM Facebook account or Facebook page, ang 97.5. Ayan. At nais din po namin i-promote yung programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng tanghali hanggang 1:30 po ng hapon. Gayun din ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi mula alas 3 hanggang alas 8 po ng gabi. At ang Police News Network Facebook page. At tuwing Sunday din po, 3 to 4 p.m., meron din po tayong radio program sa K5 News FM, ang Pulis Gapo Disiplinado Radio Program. Gusto rin syempre nating i-acknowledge at pasalamatan ang tulong at suporta ng ating mga advocacy support group. Syempre unang-una po dyan ang Right from the Heart Ministry sa pangunguna po ni Pastor Erwin Cabalang. Siya po ang naging daan para magkaroon pa tayo ng gabay, kaligtasan infomercial kung saan po ay nailabas na natin ang ating anti-vote buying nung nakaraang eleksyon. Ngayon po, paki-share, follow din po yung ating gabay kaligtasan on anti-fake news. Anti-fake news. At syempre sa susunod, meron din tayong ilalabas naman pagdating sa sexual harassment or 'di ba? Syempre gusto rin nating pasalamatan yung iba pa nating advocacy support group, yung ating masisipag na From Peace Community Action Group ng Olongapo, headed by Miss Janet Glino. Ma'am, maraming salamat. Syempre ang ating Salaang Police Advocacy Support Group o ang ating SPAG. Ganun din po yung ating Citizens Crime Watcher, ang ating Community Information Service Support Group or ang ating CISSG headed by Sir June
Legazpi. Ganun din ang ating Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International. Sa pangunguna po yan ni Ma'am Mirna Guevara. Siyempre, ganun din yung ating mga faith-based advocacy support group, yung ating Subic Bay Baptist Church, sa pangunguna po ni Pastor Odec Valbuena. Siyempre, nandiyan din po si Pastor Pastor Reynold Gamao and Pastor ng Jesus Miracle Crusade, si Brother Boy Kaluya. At siyempre, meron din tayo pang women. Yung ating Women Advocacy Support Group, nandiyan po yung Women in God's Service na pinangungunahan po yan siyempre ni Ma'am Annalisa Valbuena. Nais din po namin pasalamatan, of course, si Integritas Heart for Detainees. At syempre, bago po kami tuluyang magtapos, nais ko pong batiin ng isang maligayang kaarawan ang aming kasamahan sa City Community Affairs and Development Office, si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer ngayong araw na yan. Happy birthday! At syempre, para bukas naman, isa ring maligayang kaarawan na ang nag-aantay sa iyo sa pagbati ng ating opisina kay Police Corporal Aisa Balag. Ayan. Happy birthday, Osang and Balag. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Mula po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office, sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat syempre sa ating Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Thank you very much. Syempre kasama dyan sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew, and Sir Mel. Maraming salamat po at syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta para maitaguyod natin ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod ng linggo upang makinig sa ating mga programang tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko at ito po ang Balitang Pulis Gapo.